Sinasabi po ng banal na kasulatan na sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, siya po ay bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ganon din, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. At yung mga buhay na kay Kristo ay lalakip sa kanila at sasalubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayoy sa Panginoon tayo magpakailanman. Isang napakagandang pangako para sa tunay at tapat na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkakataong pong ito ay ating pong tatalakayin ang paksang ang kalwalhatiang darating. Ngayon, paano inihahambing ng Biblia ang ating pagtitiis sa buhay na ito kumpara sa kalwalhatiang darating sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Mababasa po natin sa Aklat ng Roma, sa Kapitulo 8, ang talata po ay 18, ang ganito pong pahayag. Sapagkat inaakala kong ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi nararapat itumbas sa kalwalhatiang mahahayag sa atin. Maliwanag na ipinapahayag ng Bible na yun pong dinadanas nating pagtitiis at kahirapan sa mundong ito ay hindi po pwedeng ipares, ikumpara o ipantay sa kalwalhatiang mahahayag sa pagbabalik ng Panginoon. Isa po itong pag-asa upang tayo po ay tumibay na tayo po ay dapat makatapos sa ating takbuhin. Marami po kasing mga tao na hindi kayang magtiis alang-alang sa Panginoon. Iniisip kasi nila na lugi sila sa pagsunod kung ikukumpara sa pagsuway ng sanlibutan. Halimbawa, kung iiwas tayo sa pagkain ng mga marumit karumalduman, iniisip ng iba na parang lugi tayo, nasisiyahan ng iba, nasasarapan ang iba, samantalang tayo ay nagtitiis. Ganon din, ipinagpapalit ng iba ang pagkakataong makapaglingkod sa Diyos at makapangili ng Sabat upang magkaroon ng dagdag na kita sa paghahanap buhay. Ang pananaw kasi or thinking ng sanlibutan is lugi kasi tayo sa buhay na ito na para bagang walang magandang kapalit sa hinaharap ang ating pagtitiis sa Panginoon. Subalit itinuturo ng banal na kasulatan na ang pagtitiis na atin pong gagawin sa sanlibutan ito upang masunod ang kalooban ng Diyos, ito po ay hindi pwedeng itumbas doon sa kalwalhatiang mahahayag sa atin sa pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, matuto tayong magtiis sapagkat malaki ang magiging ganti sa mga tapat na lingkod ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano naman inilalarawan ng Biblia yun pong kalwalhati ang mahahayag sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Basahin po natin dito po sa aklat po ng Apokalipsis. Sa 14, ang talata po ay 14 hanggang 16. Ganito po ang mababasa po natin na pagtuturo po ng banal na kasulatan. At nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi, na nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang uloy may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinugna. At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kanyang panggapas sa lupa, at ang lupa ay nagapas. Dito po ay inihahayag na sa pagpapakahayag po ng kalwalhatian ng Panginoon, ito rin po ay panahon ng pag-aani or paggagapas. Para mas lalo po ninyong maintindihan ang senaryo, basahin po natin yun pong kaswatong talata. Dito po sa unang Tesalonica, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 13 hanggang 17. Ganito naman po ang ating mababasa. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin sa Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitirang hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Dito po ay ipinaliliwanag yung senaryo na binanggit sa aklat ng Apokalipsis. Ito po ay tagpo na sa pagpapakahayag ng kalwalhatian ng Panginoon, yun pong nangatutulog or namatay na mananampalataya ni Kristo, sila po ay babangon pong maguli.
Subalit hindi po mauuna yung mga nanatiling buhay o hindi dinatnan ng kamatayan sa pagbabalik ni Kristo. Sabay po silang sasalubong or kukunin ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa Bible, ito'y sinasalita nila ayon po sa pahayag ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi po ito imbento or kuro-kuro. Ito po ay may batayan, pahayag ng banal na Espiritu, isang pag-asa sa pagbabalik or pagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon upang mga aliw tayo, bigyan tayo ng pag-asa, matuto tayong magtiis at magpatuloy na mananampalataya ni Kristo at ng Panginoon Diyos, sa gayoy sa pagpapakahayag ng kanyang kaluwalhatian, kabilang tayo sa magiging mapalad. Ngayon, baka naitatanong ng iba, mula ba saan tayo palalayain sa pagbabalik ni Kristo? May paglaya po ba na dapat maganap sa pagbabalik ni Jesus? Pakinggan po ninyo. Dito po sa sulat naman ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong taga-Roma, sa Roma Kapitulo 8, ang talata po ay 19 hanggang 21. Ganito naman po ang ating mababasa. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagpapakahayag ng anak ng Diyos, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabulukan, hindi sa kanilang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanila sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang malwalhati. Sa makatwid, tayo po sa pagpapakahayag ng kalwalhatian ng ating Panginoong Kristo, na itong kalwalhatian na ito ay galing sa Panginoon Diyos. Tayo po ay papalayain mula sa kasalanan, sa kabulukan, at sa kapangyarihan ng kamatayan. Ibig sabihin, tayo po ay luluwalhatiin kasama ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Ito pong katawang may kamatayan ay mapapalitan ng katawang walang kamatayan. Yung katawang may kabulukan, papalitan ng katawang walang kabulukan. So paglaya sa lahat ng pakana, bitag, at impluensya ni Satanas. Ganap na po na makakabalik ang tao sa piling ng Panginoon Diyos sa isang kalagayang malwalhati ayon sa pahayag ng banal na kasulatan. Wala kasing silbi na sa buhay na ito, mga minamahal, ay makamtan mo ang lahat ng bagay. Magkaroon ka ng magagarang sasakyan, magkaroon ka ng maraming mga tinatangkilik sa buhay, or magkaroon ka ng malaking savings sa bangko. Maganda ang mga bagay na yan sapagkat pakikinabangan yan sa buhay na ito, lalo't nakuha mo sa mabuti at patas na paraan. Subalit, hindi natin maaalis ang katotohanan na dahil sa kamatayan ay mawawalan ng saysay ang lahat ng iyong pinagpaguran. Kahit gaano ka mag-ipon, pag tayo po ay pinagpahinga ng Panginoon, wala po tayong madadalang anuman. Subalit sa pagpapakahayag ng kalwalhatian ng Panginoon, tayo pong may kamatayan ay mapapalitan ng katawang walang kamatayan sapagkat palalayain tayo mula sa kabulukan ng laman at kamatayan sa sanlibutan ito. Ngayon, paano po inilalarawan ang bagong katawan na atin pong tatanggapin sa pagbabalik po ng Panginoon? Mababasa po natin sa unang Korinto, sa Kapitulo 35 hanggang 34. Ang katawan po nating itinanim na nabubulo, mahina at makalupa, ay bubuhayin muli bilang katawang hindi na nabubulo, malakas, malwalhati at espiritual. Sa ibang salita, yun pong katawang tatanggapin po natin sa pagpapakahayag ng kalwalhatian ng Panginoon. Ito po ay katawang hindi na po nanghihina, tumatanda o namamatay. Isang perpektong buhay sa piling ng Panginoong Hesukristo at ng Panginoong Diyos. Isang katawang malwalhati at walang hanggan. Karagdagan pa po dito, bilang sagot po doon sa mga Saduseyo, may kinalaman sa katawang atin pong kakamtin, ano po yung dapat nating matutunan po sa pagkakataon pong ito? Ang tanong po kasi natin, ano po yung karagdagang kaalaman na maaari po nating matutunan? May kinalaman po sa tataglaying katawan natin sa pagpapakahayag ng Panginoong Kristo kung paano niya sinagot ang ganitong isyo sa harap po ng mga Saduseyo. Sa muling pagkabuhay, yun pong thinking ng mga tao sa mundong ito ay hindi na po kagaya ng magiging kalagayan sa kung paano ito iniisip ng mga tao na mangyayari. Isang pang-ipit na tanong ang ibinigay sa Panginoon, kagaya po ng 7 magkakapatid na kung saan mula sa panganay hanggang sa pinakahuli ay napangasawa ng isang babae ang magkakapatid na ito. At pagkatapos ay namatay sa kahuli-hulihan din ang babae. Kaya ang tanong, kung totoong may pagkabuhay na maghuli, sino yung magiging legal na asawa sa 7 ito? Gayong lahat naman sila ay legal na naging asawa ayon sa kautusan ni Moises.
Subalit ang sabi ng Panginoon, nagkakamali kayo sa hindi nyo pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ayon sa Panginoong Kristo, ang tao po ay matutulad sa mga anghel, na kung saan ay hindi na daw sila mag-aasawa ni pag-aasawahin pa. Ibig sabihin, ang katawan po natin ay magiging ganap na hiwalay sa anumang uri ng kasamaan sa sanlibutan ito, isang banal at maluwalhating nakatalaga sa Panginoong Diyos. Ngayon, bakit natin dapat pagsikapan na sa pagbabalik ng Panginoong Kristo o pagpapakahayag ng kaluwalhatian ng ating Panginoon, bakit natin dapat pagsikapan na tayo po ay magkamit ng isang katawang maluwalhati? Ano po ba ang kalagayan ng sanlibutan ito? May kinalaman sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo, dito po sa Aklat ng Roma, sa 8 ang talata po ay 22, ganito po ang sinasabi. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Mapapansin po ninyo mga minamahal na ang sanlibutan ito, dahil po sa kasamaan at kahirapan, ang buong sanlibutan ay humihibik or dumadaing. At bilang mga lingkod ng Diyos na kasama po nilang nakikipamayan sa mundong ito, tayo man din ay apektado ng kahirapan sa mundong ito. Ibig sabihin, kapag naghirap ang ating bansa, ang mga lingkod ng Diyos na nandito at nakatira ay apektado rin po sa kasalukuyang pangyayari. Kaya po kung ang pag-asa po natin ay nasa buhay lamang na ito, tayo na po ang magiging pinakakawawa. Hindi po ba isang matalinong kaisipan na magkaroon ng pag-asa sa pangako ng Diyos bilang buhay na walang hanggan sa pagpapakahayag ng kaluwalhatian ng ating Panginoon? So mas pagsikapan po natin ang para sa hinaharap at hindi lamang po ang sa kasalukuyang ating dinaranas. Ngayon, paano po inilalarawan ni Apostol Pablo ang pag-aantay sa pagtubos po sa ating katawan? Dito pa rin po sa Roma Kapitulo 8, pero dito ko po babasahin naman sa talatang 23. Ganito po yung sagot sa ating tanong. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatwid bagay tayo naman nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilit iba ang pagtubos ng ating katawan. Sa makatuwid, inilarawan po ang ating pag-aantay bilang pag-aantay na mayroong pagtitiis, subalit mayroon pong kasabikan. Kumbaga, tinitiis niya ang lahat ng bagay, hirap, pagsubok na dumaranas, subalit matibay ang kanyang pag-asa na darating ang panahon ng pagkatubos sa kanyang katawan. Pinapangarap niya na sa lalo't madali ay dumating or bumalik ang Panginoon, subalit matyaga siyang nag-aantay at nagtitiis sa pagbabalik ng kanyang hari. Ngayon, ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa kalikasan ng ating pag-asa sa pagtubos ng ating katawan? Dito pa rin po sa Roma, sa 8, ang talata po ay 24 hanggang 25. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Sa makatuwid, yun pong ating pag-asa may kinalaman po sa bagay na ito. Tayo po ay umaasa doon po sa bagay na hindi pa po natin nararanasan or nakakamtan. Kasi po, kung yung pag-asa na atin pong inaasahan ay nakakamtan naman pala sa buhay na ito, wala nang sense para umasa pa tayo. Pagsikapan na lamang natin na makuha iyon sa buhay na ito. Subalit yung pag-asa po na ibinibigay ng Biblia, isa pong pag-asa na once in a lifetime na makakamit ng isang tao. Ibig sabihin, minsan at magpakailanman ang bisa po nito sa oras na ating makamit. Kaya po, tayo pong mga lingkod ng Panginoon, tayo po ay matyagang nag-aantay at ang pag-asa natin ay hindi po nawawala sapagkat ang pag-asang ito ay nakatuon sa isang bagay na hindi kayang ibigay ng sanlibutang ito. Ngayon, paano tayo tinutulungan ng banal na Espiritu sa atin pong pananalangin? Pakinggan po ninyo ang huling talata po na akin pong babasahin. Dito pa rin sa Aklat ng Roma, sa 8 ang talata po ay 26 hanggang 25. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang banal na Espiritu po, mga minamahal, ang siya pong gumagabay
at tumutulong sa atin sa ating pananalangin or paglapit sa Diyos. Dahil po ang ating pag-asa ay hindi pa natin nakakamtan, matyaga po tayong nag-aantay upang tayo'y tulungan ng Panginoon na maging tapat at maging masunurin sa kanyang kalooban. Ang banal na Espiritu po ang tutulong sa atin upang ang ating panalangin ay maging kaswato ng kalooban ng Panginoon. Sa gayon, ang kalakasan ay makakamit natin mula sa Panginoon hanggang sa pagpapakahayag ng kalwalhatian ng Diyos. Sa makatwid, ang mga pagdurusa po na ating kinakamtan o nararanasan ngayon, ito po ay pansamantala lamang. Sa pagbabalik ni Jesucristo, tatanggap po tayo ng isang kalwalhatiang hindi po nasisira. Ang buong sanlibutan ay nag-aantay din sa araw na iyon. Bibigyan po tayo ng katawang malwalhati at walang hanggan. At samantalang tayo ay nag-aantay, tayo naman po ay tinutulungan ng banal na Espiritu sa ating mga kahinaan at paglapit sa Diyos ng ayon sa kanyang kalooban.